Isa sa underrated shooter sa kasaysayan ng NBA na tumatak sa puso hindi lamang ng mga Spurs fans, kundi ng maraming mga tao na nakasaksi sa kanyang Miracle Memorial Day shot, ang tinaguriang The Ninja, Mr. Sean Elliott. Ang videong ito ay nirequest sa amin ni ka-teammate Dencio Sadia. Shoutout na din sa iyo, ka-teammate. Si Sean Michael Elliott ay ipinanganak noong February 2, 1968 sa Tucson, Arizona sa Estados Unidos. Si Elliott ay bunso sa tatlong magkakapatid. Bata pa lang si Sean ay nagkaroon na ito ng malaking interes sa paglalaro ng basketball. Katunayan, napasama ito sa tinatawag na GATE o Gifted and Talented Education, isang programa sa Tolson Elementary School. Naglaro si Elliott sa Cholla High School na ngayon ay Cholla High Magnet School na. Nang makagraduate ito noong 1985, namalagi ito sa Tucson para maglaro ng basketball sa college at the University of Arizona. Noong nasa kolehiyo si Sean Elliott ay napakaganda ng nilalaro nito sa 4 na taon sa Arizona, averaging 19.2 points, 51% sa field, 6.1 rebounds, 3.4 assists at 45% sa 3-point territory. Dahil dito ay pinarangalan ito ng University of Arizona as all-time leading scorer, lalong-lalo na noong huling taon nito na talagang ibinuhos sa kanyang buong effort sa scoring. Noong 1989, drinap ng San Antonio Spurs si Sean Elliott as third pick in the first round. Sa unang season nito sa Spurs ay paunti-unting nagpapakilala si Elliott sa kanyang scoring ability, averaging 10 points per game. Sa sumunod na season para kay Elliott ay patuloy ang pagpapakitang gilas nito na mula 10 points per game umangat hanggang 15.9 points per game. Noong 1992-1993 season, nag-average si Sean Elliott ng 17.2 points per game, including a career-high 41 points kontra Dallas Mavericks noong December 18, 1992. He was named to play in 1993 NBA All-Star alongside teammate David Robinson. Pagkalipas ng 4 na taon sa Spurs, nalipat si Elliott sa Detroit Pistons after being traded for Dennis Rodman in a multiplayer deal. Dumaan sa maraming struggle si Elliott sa Pistons. Dahil dito, humanap ang Pistons ng pwedeng ipangpalit kay Sean sa pamamagitan ng pag-trade dito. Noon nga, ay propose ng Pistons si Sean sa eventual champion noon na Houston Rockets noong February 1994 kapalit ni na Robert Horry, Matt Bullard, kasama ang 2 second round draft pick choices. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natuloy ang trade na ito dahil sa karamdamang pilit na pumipigil sa karera ni Sean Elliott. After the trade was voided, nagpatawag si Elliott ng isang press conference upang isapubliko ang kanyang pinagdadaanan na ayon sa kanya ay nagsasuffer ito ng kidney problem. Nanatili si Elliott sa Detroit Pistons for the rest of the season and averaged 12.1 points per game. Following the end of the season, bumalik ito ng San Antonio Spurs for the draft rights of Bill Curley. Noong 1994-1995 season, the Spurs won 62 games under the leadership of Elliott and the season's NBA Most Valuable Player na si David Robinson. Ang Spurs noon ay na-clinch ang top seed in the Western Conference Finals and swept the Denver Nuggets in the first round bago harapin ang batang-batang Los Angeles Lakers noon sa semifinals. Umiscore si Elliott ng 26 points, his high for the playoffs in the series. Clinch game against the Lakers, ngunit bigo ang San Antonio Spurs nang babao ng Houston Rockets in the conference finals. The 1995-1996 season ay ang masasabi kong pinakasolid na season para sa kanya, as he averaged 20 points per game, a career high in 77 games. Gumawa din si Elliott ng career high 161 3-pointers on the season. The following season, nagsuffer si Elliott ng mga injuries kung kaya't nalimitahan uli ang kanyang paglalaro with only 39 games. Sa isang malungkot na pagkakataon, ay injuries din ang dahilan kung kaya't sa sumunod na season ay naglaro lamang ito ng 36 games dahil sa mga iniinda nitong mga injury. The 1998-1999 season was shortened to 50 games as a result of a league lockout. But the Spurs won 37 of the games for the West best record na pinangunahan ni Tim Duncan and David Robinson, with Elliott
starting in all 50 games with an average of 11.2 points per game. Tinalo ng Spurs ang Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers upang harapin ang Portland Trail Blazers sa conference finals. Noong Game 2, lamang ng 2 puntos ang Trail Blazers at may natitira na lamang na 9 seconds sa regulation. Elliott receive a pass na muntikang maagaw ni Stacey Ogman sa gilid bago makakuha ni Elliott ang bola within an inch of the sideline. Sa pagkakataong iyon, ay buo ang loob ni Sean Elliott na itira ang 3-point shot, kung kaya't itinira niya ito at naipasok ang 3-point dagger sa kabila ng bantay nito na 6'11" forward na si Rasheed Wallace. Ang tirang iyon ang nagbigay sa Spurs ng 1-point lead and the eventual victory. Ang tirang iyon na ginawa ni Sean Elliott ay pinangalan ng Memorial Day Miracle dahil sa improbability o napaka-imposibleng tira at sa petsa kung kailan ito nilikha. Elliott finished the game with 22 points pagkatapos ay tumungtong ang Spurs sa finals sa tinarap noon ng New York Knicks. Tinalo ng Spurs ang Knicks sa loob ng 5 laro at naipanalo nga ng Spurs kasama si Sean Elliott ang kanilang first NBA championship noong 1999. Pagkatapos ng isang pagdiriwang ay inanunsyo nito ang kanyang malalang karamdaman, isang kidney disease na kilala bilang focal segmental glomerulosclerosis, kung saan ang kanyang kidney function ay lalong lumalala. Dahil dito, ay kinakailangang sumailalim si Sean Elliott sa transplant as soon as matching donor become available. Ang kanyang kuya na si Noel ang naging bayani upang dugtungan ang kanyang pag-asa at ang kanyang buhay para lamang makasurvive si Elliott sa kanyang karamdaman. Alam nyo ba noong March 13, 2000, sa laro kontra Atlanta Hawks, si Sean Elliott ang kauna-unahang player na nakabalik sa NBA pagkatapos sumailalim ng kidney transplant. He is also the first professional athlete to return to his sport after the kidney transplant. Taong 2001, inanunsyo ni Elliott ang kanyang retirement. He finished his career averaging 14.2 points per game, 4.3 rebounds, and 2.6 assists per game. Elliott is the 5th all-time franchise leader in 3-point field goals made with 563 and 4th for the 3-point attempts, 1,485. After retiring, si Elliott ay naging basketball analyst sa NBA on NBC and during the 2003-2004 season para naman sa ABC Sports at ESPN. Gayunpaman, iniwan niya ang mga ito para maging commentator para sa kanyang pinakamamahal na San Antonio Spurs bilang local broadcaster. Sino mag-aakalang ang isang underrated na player gaya ni Sean Elliott ay hahanay sa mga matutunog ang pangalan at premyadong manlalaro sa NBA? Si Sean Elliott ang patunay ng dedikasyon, katatagan, at matibay na pananalig na siyang huwaran sa mga susunod na panahon, hindi lamang sa paglalaro ng basketball, maging sa kung paano natin inaabot ang ating mga pangarap. Kung nagustuhan mo ang video ito ay mag-iwan ka ng like at comment, at kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay pakisuyong pindutin mo na ang subscribe at notification bell para hindi ka mahuhuli sa mga video kagaya nito. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next episode.